Okay, hello guys, good morning, good morning everyone. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan guys, talakayin ito nating bagong update na video guys. Epifanio Labrador. And guys, panoorin nyo. Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo, Birad Ako. Okay, bago po lahat, syempre, hindi po natin pwedeng kalimutan. Nabatiin mo na po ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre ating minamahal na Speaker Martin Romualdez. At syempre ang ating ginagalang at minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos na walang sawa po na tumutulong sa inyong lingkod Epifanio Labrador. Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko pong pag-usapan natin ito pong naging reaction ho ng isang vlogger na tanga, na maliban na tanga, bobo pa. Maliban na bobo, bayaran pa. So speaking of bayaran, siya po si Bayadbay, no? So, gusto niyang sabihin sa kanyang reaksyon dito na bakit sa panahon ng niyang ito, doon lamang siya nagsasalita. So, para mabigyan po natin ito ng matinding birada, eto, panoorin muna po natin mga minamahal ko mga kababayan. Marami ho ang nagtaka. Bakit nagbago ang ihip ng hangin? Bakit all of a sudden, si Marcos never bumanat yan? Kahit ilang beses siyang banata nung panahon nila Leni Robredo, nung panahon ng mga dilaw, never pong nag-retaliate si Marcos. Never. As in never. So, all of a sudden, di ba? Presidente ka na. Ikaw na may hawak ng kapangyarihan. You should have ignored everyone. Kasi wala ka nang dapat patunayan. Dahil ikaw ay presidente na. Hindi mo na kailangan kumbinsihin ng taong bayan dahil ikaw ay presidente na. But all of a sudden, bigla po siyang nagbago ng ihip ng hangin. Alam nyo mga kababayan, ako may isa akong hinala dyan. Kasi alam mo, may mga kilala tayo dyan sa paligid. Meron ako nararamdaman na ito na naman ay hindi speech ni Marcos. Ito'y ifinid lang sa kanya ng mga amuyong niya. So yun mga minamahal ko mga kababayan, So, nung panahon daw ni yung ginagalang natin na Vice President Leni Robredo, no? At nung iba pa, tinitira daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noon ng mga dilawan, na banggit pa nga niya. Never daw na nagsalita o may pinalabas na mga anumang mga detalye itong mahal na Pangulo. Bakit ngayon, para daw bago ang hipang. Sa nakikita ko din mga minamahal ko yan, may gusto siyang labasin dito. Unang-una, ang nakikita kong gusto niyang palabas ito, na nagiging defensive ang ating mahal na Pangulo. Parang niyang palabasin na tila, kaya nagsasalita ang ating mahal na Pangulo dahil nabubuking na siya. Kaya siya nagsasalita dahil naipit na siya. So, yan ang gusto niyang palabasin mga minamahal ko mga kababayan. At yan talaga ang gusto nilang ipalabas. Para nang sa ganun, alam na natin, ang trabaho ng mga vlogger, o mga vlogger katulad ni Bayadbay, siran yan ng kanyang mga amo. So, kanino? Duterte at kay na manyakis na pastor. Ngayon, sabi niya, nagbago daw ang hangin dahil sumasagot na daw ngayon ang ating mahal na Pangulo. Samantalang wala naman daw siya nadat ng patunayan dahil presidente na siya at sa kanya na ang pinakamataas na kapangyarihan. Ngayon, para maintindihan ninyo mga minamahal ko mga kababayan, kung pagpalagay na natin na tinira siya noon ng ating minamahal at ginagalang na Vice President Leni Robredo at ng iba pa, o ng mga dilawan, kasi sabi niya mga dilawan daw, wala pong brutal na sinabi o walang brutal na hakbang na ginawa si Vice President Leni Robredo. Kung maalala ninyo, kahit balikan pa ninyo yan, ibang-iba po doon sa mga ginawa at sinabi po nitong kanilang amo
na si Sara Bulate, na mas kilala na ngayong Mary Grace Piatos. 'Di ba? Paano ko nasabi? Unang-una, hindi po naglabas ng pagbabanta o pananalita na pagbabanta ang ating minamahal at ginagalang na Vice President Leni Robredo. Isa po 'yun sa malaking kaibahan. Pangalawa, hindi po sila gumawa ng mga hakbang na mga rally-rally para lamang siraan ang ating mahal na Pangulo. Noong mga panahon na 'yun, bagamat siya ay hindi pa presidente. 'Di ba? So, wala pa rin akong gift for myself. Time to shop na. Welcome to Shopee Mall! OMG, all of... kaya po nagsata ang ating mahal na Pangulo. Kaya po siya umaksyon, kaya siya naglabas na ng kanyang saloobin. Dahil kahit kanino naman, sa iyo man, sa akin, o kahit kanino gawin o sabihin yung mga pinahayag ni Sara Duterte, talagang magpapakita ka ng reaksyon. Dahil hindi na po biro at hindi basta-basta komento na lamang ang ipinalabas o pinapakita ng ating mga kalaban. Brutalan na po. May biro mo ba naman? Sa dami-dami ng ginawa ni Sara, napagbigyan ng ating mahal na Pangulo, yung ginawa ni Sara na pagbabanta, yung kesyo masarap daw pugutan ng ulo, kesyo ganito, ganyan, kesyo itatapon yung bangkay ng ama ng ating mahal na Pangulo doon sa West Philippine Sea. Napagbigyan yun eh. Pero yung pagbantaan na mismo, yung buhay ng mga buhay, katulad ng buhay ng ating House Speaker Martin Romualdez, minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, at lalo na yung buhay ng ating mahal na Pangulo. Hindi po biro yun. Kaya po nag-react ang ating mahal na Pangulo dahil alam po ng buong bansa, alam natin, na yung nagsasalita ay talagang may kapasidad na pumatay o magpapatay. Sapagkat bago pa man naging Pangulo ang ating mahal na Pangulo, dati nang nakatatak sa isipan ng mga tao na yung pamilyang yan, lalong-lalong ama ni Sara Duterte, ay nagawang magpapatay ng mahigit 30,000 katao na ang karamihan dito ay puro biktima ng EJK. Karamihan dito ay mga taong wala naman talagang kinalaman sa droga. Kaya nagsalita na ang ating mahal na Pangulo sapagkat brutalan na ang ginagawa o pinapakita ng ating mga kalaban. Ngayon, gusto yatang palabasin nitong ni Bayadbay na kahit ganon ang ginawa ng kanyang amo sa ating kapatid, sa ating minamahal at ginagalang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dapat tameme lang. Dapat hindi pwedeng sumagot, hindi pwedeng magsalita, hindi pwedeng umaksyon. Yan yata ang gusto nilang mangyari. Pero, kung makikita ninyo mga minamahal ko mga kababayan at kung nalalaman ninyo, mismong yung mga supporters po ng ating mahal na Pangulo, Luzon, Visayas, Mindanao, maging yung mga kababayan natin sa abroad, ay talagang gigil na gigil, galit na galit sa ginawa o pinahayag ni Sara Bulate. Kaya nga, sa ayat gustuhin man at hindi ng ating mahal na Pangulo na gawin yun, maraming mga Pilipino ang gihikayat sa kanya na kumilos na sapagkat mahal ng mga Pilipino ang ating mahal na Pangulo na kung saan... Teka lang guys. Kung may sarili akong opinion guys, no, sa nangyayari ngayon sa ating bayan, ating bansa. Dahil po yung palapit na po yung eleksyon, iba't iba na po yung pagbabanat ng kabilat kampo. Ang sa akin naman guys, no, wala po akong inaapakan, wala po akong kinakampihanan, neutral po. Ang sa akin lang dito guys, no, yung ano ko lang guys, kahit ano pang pagsisira mo, kahit ano pang gawin nyo, ano pa talaga, no, at sa magbanatan kayo dyan, ang ending din yan guys, ang taong bayan pa rin. Sila po ang nakakakita, sila po ang nakakaalam
kung ano pang pangyayari sa ating bayan at ating bansa. At sila po nakakalam kung sino pong marunong sino po marunong mamuno at sino po magaling mamuno, at sino po ang may bulak na puso, at sino po ang taos pusong at maginoong puso nagdumala sa ating bayan at ating bansa. Kahit sabihin nyo, siraan nyo si Pedro, siraan nyo po si Juan, wala po tayong magagawa dyan. Kahit ano pang pagsisira natin at nang magagawa tuloy natin, pag maninira tayo, makapanakit tayo ng iba at ating kapwa. So kahit ano pang gawin natin pagsisiraan guys, ito guys, sa totoo lang guys, ang taong bayan alam po nila kung sino po ang kailangan mo po, kung sino po yung umupo, kung sino po ang nakatayo at nanindigan ay paglaban ng ating bayan at ating bansa. Sila po, ang taong bayan po ang nakakaalam kung sino po ang may taos pusong at may maginoong puso na nagdumala at nagdala ng ating bayan at ating bansa. Kahit ano po maninira natin sa kabilang kampo, kahit ano pa maninira natin sa kapwa niyo, kung ano ba kapwa niyong politiko, wala po tayong magagawa dyan dahil po ang taong bayan, Pilipino, kahit sino, sa ibang bansa o dito sa Pilipinas, depende po kung ano po ang ilang pumapasok sa ilang isipan o ano pong talaga ang kaya nilang gawin, no? At talagang ano po ang nasa isip nila, no? At kung saan po talaga sila papanig, hindi naman lahat, no? Meron po talagang nababayaran, pero hindi po linalahat, no? Sa tingin ko guys, kahit ano pang maninira natin, no, dito sa ating kapwa at politiko, magkabilang kampo, magkakagulo lang talaga guys ng mga niyang pangyayari. Dahil po kahit ano pong pagsisiraan, kahit ano po ang ano pong gawin nating pagsisiraan sa bawat kampo at bawat kalaban, hindi pa rin mananaig, no? Dahil po alam ng taong bayan, alam ng sino man o sino ang iboboto nila, alam nila kung sino ang may taos puso, may Diyos na puso at may paninindigan at may maing puso at mapagbigay ng damdamin. Alam nila kung sino ang namumuno, makikita nila yan sa pangyayari sa ating bansa, ng ating bayan. Kaya kahit ano pang paninira natin sa kapwa at man natin sisirain, useless pa rin yan. Dahil ang final decision, nandyan po yun sa taong bayan at dito sa ating bansa. Kung sino ang kanilang iboto. Yan guys, no, sariling opinion ko lang yun. Dahil hindi po ako marunong, di ako tulad ng ibang vlogger na maninira, no? Hindi po ako tulad ng ibang vlogger may kinakampihan, no? Ako ay neutral lang. Bibigay ako ng sarili kong opinion na galing lang sa akin. Kaya nihiling ko lang guys, wag nyo akong ibas, wag magagalit sa akin dahil ako po ay neutral. Ako magbigay lang ako ng sariling opinion, magustuhan nyo o hindi, pasensya na po at sorry po sa lahat na nanonood o sino po ang natataan. Dahil po ako wala pong pinatamaan, ay ito po ay pansariling opinion, no? Ano guys, tuloy natin panoorin tong video ni Epifanio Labrador, yung update niya. Mahal ng mga Pilipino ang ating mahal na Pangulo, na kung saan sa loob ng 3 taon na siya ay nanungkulan bilang Pangulo ng ating bansa, wala po siyang ibang inisip kundi ang kapakanan, kaligtasan, kaunlaran, tahikan ng bansang ito. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, sa tingin nyo, tama ba ang ginawa ng ating mahal na Pangulo o hindi? Pero kung ako po ang inyong tatanungin at kukunin nyo ang opinion ko dito, dapat lamang po, nararapat lamang po yung ginawa ng ating mahal na Pangulo. Sapagkat patuloy po siyang Ito Epifanio Labrador, no? Hindi naman natin kailangan ganyan, no?
Dahil sa totoo natin, kahit ano pang pag-uusig natin, ano magagawin natin, ang final decision din yan, kung sino po talaga ang may nagawa, kung sino po talaga ang may nakikita tagang pag-i-improve dito sa ating bansa. Ano po ang namumuno na may maraming nagagawa dito sa ating bansa. Na po sa taong bayan, na po dyan ang final na decision kung sino po talaga ang dapat iluklok dito sa ating bansa na mamumuno sa ating bayan. Patuloy natin guys. Siyang mananahimik. Patuloy po siyang bubulihin. Patuloy po siyang mamaliitin ng ating mga kalaban. Kung maaalala niyo, nitong mga nakaraan, bago nagsalita ang ating mahal na Pangulo, bago siya nagpahayag, bago siya naglabas na kanya sa loobin, ano ang tingin sa kanya? Ano ang gustong ipalabas ng ating mga kalaban, lalong-lalo na ng pamilyang Duterte? Tama naman guys, no? Pagbubuli guys, no? Pero nakikita ko naman guys, wala pong reaction po si President Bongbong Marcos, yung kahit sino po nang bubuli. Nakikita ko din sa damdamin ni ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, napakait po niya, no? Kasi hindi po siya pumapatol sa mga pambubuli ng nagagawa na dyan sa mga vloggers at mga etc. O sino-sino po ang mga nagpapalabas ng mga ganyan mga pambubuli. Hindi naman natin na alam, no, na yan lang po ang kaya ni ni BBM na improvein yung ating bansa. Hindi naman natin ipipilit ng ating Pangulo na ganun, gawin mo yan President, gawin mo yung BBM, gawin mo ito, gawin mo din naman guys, no? Tao lang din yon, no? Totoo lang, tao lang din yon. Tao lang po ni ating Pangulo, katulad din sa atin, no? O kaya hindi po natin masasabi na walang nagagawa ang ating Pangulo. Hindi natin nasasabi at talaga ikumpara natin ang nakaraang administrasyon na si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman natin ikumpara dahil po kanya-kanya po tayo swerte at kanya-kanya po tayo ng mga talent at kanya-kanya po tayong mga abilidad, no? Kaya ito sa namambubuli, hindi naman nakikita ko talagang mabait po si President BBM Bongbong Marcos. Dahil po hindi niya pinatulan ng mga ganun. Ako pera ko, hindi din ako kasi ang final decision niya guys, kung sino po talaga ang nasa marami pong nagagawa, nasa taong bayan guys. Hindi po dili tayo vlogger na talagang tayo po ay nakakatukma at nakakaintindi sa lahat ng pangyayari sa ating bansa. Dahil po hindi naman isa, hindi naman 1,000 tayo dito ni milyon Pilipino tayo guys, no? Hindi po natin masasabi na ganun guys. Tao lang tayo, di ba? Hindi tayo maging perfect dahil tao lang tayo. May perfect man tayo, ang Panginoon lang po ang may perfecto. Yun guys, patuloy na din. Na mahinang klase daw, weak leader. Kanino ba nanggaling yung salita na yun? Hindi ba't sa mga Duterte? Weak leader, mahina daw. So ngayon, na-challenge po ang ating mahal na Pangulo. Kasi namimihasa na sila eh. Hindi sila pinapatulan. Doon pa lang sa paggawa-gawa nila ng istorya na adik ang ating mahal na Pangulo. Sa paggawa nila ng video na kunyari sumisimhot ng droga ang ating mahal na Pangulo. Doon pa lang mga minamahal kong mga kababayan. Brutal na yon, pero nanahimik lang po ang ating mahal na Pangulo. Idinaan niya sa tamang proseso, idinaan niya sa mahinhin, idinaan niya sa tamang pananalita, dinaan niya sa magandang mensahe ang ating mga kalaban sa likod ng kanilang mga ginagawang katarantaduhan, kahayupan o pangaharas sa ating mahal na Pangulo. Pero hindi sila tumigil. Hindi sila tumigil, sa halip mas lalo pa. Kumbaga parang lalo pang nagpakita ng kanilang mga kahayupan. Alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, kung maaalala ninyo yung pelikula ni FPJ na anong title na napupuno din ng salop, di ba? So lahat tayo, lahat ng ating pagtitimpi, lahat ng ating kabaitan ay may hangganan. So nakita nyo naman, para sa akin, sobra-sobra na nga yung binibigay ng ating mahal na Pangulo na pagtitimpi sa kanila.
Kaya kung nagsalita man ang ating mahal na Pangulo, malaki at sapat na ang kanyang dahilan para magbigay siya ng reaksyon laban sa ating mga kalaban o aksyon laban sa mga taong nagmamaliit sa kanya. Kaya sa'yo, bayad bay, isa lang sasabihin ko sa'yo, hindi na ako magtataka kung bakit tanga at bobo ka. Dahil unang-una, bayad ka. Swak na swak lang yung pangalan mong bayad bay dahil yun ka. 'Di ba? Mano ka kumbaga magaling ka talagang dumipensa, magaling kang umano sa mga amo mo. Tingnan guys, si bayad bay guys. Ay, sabay. And guys, now si Banat Vice naging bayad Vice na guys. Ay, Kahit halatang halata na hindi na tama ang kanilang ginagawa. Yes, sasabihin ako si Labrador, ako si ganito, si ganyan, nabayaran. Sana nga, nang sa ganon ay hindi na ako magtitiis pa na mamundok. Tumira sa isang bundok na nagtitiis na kinakagat ng lamok. Kung ako po ay nagpapabayad. 'Di ba? At kung ano man ang natatanggap kong tulong, yan po ay tulong mula sa mga taong nakakaunawa, naiintindihan ang ating pinaglalaban. Kaya sa mga kababayan po natin, para sa akin, tama po ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo ngayon. Kailangan ipakita niya na siya ay anak ng isang napakagiting at matapang na sundalo at Pangulo ng ating bansa na walang iba kundi si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaya sa araw po ito, muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Ito guys, no, ito po ang aking opinion na dito guys. Sarili ko opinion ko lang to. Ito po guys, no, ako po ay wala akong inapakan, wala akong kinakampihan, ay pinahagi akong neutral. Kayo na po ang bahalang magdesisyon, kayo na po ang bahala, ang final desisyon nandyan sa inyo. Kayo na po ang bahala magtimbang-timbang at magbalanse. Andito sa atin ay opinion lang at kailangan po natin ito ay patas para po hindi tayo lalong magkakagulo dito sa ating bayan. Yan lang po guys, no, hanggang dito lang muna ating video. Yun ang pong reaction video natin ang ating ginagawa. Dahil ito pong ating po ay para po tayo ay magkakaayos dito sa ating bansa. Dahil po tayo ay lalong lumulubog sa kahirapan at hindi tayo magkakasundo, lalo tayong mababagsak at maapakan ng ibang bayan at ibang bansa. Ayan lang guys, hanggang dito naman natin reaction video. Epipanyo Labrador at mabuhay kayong lahat at God bless sa inyong tanan.